Si Yorme, no, pag nagsalita siya, lagi siyang merong mga resibo, meron siyang ebidensya na pinapakita. Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Hello mga kabungisngis, welcome back again to another vlog. For today's video, panoorin po natin itong conference with Manila Barangay Bureau and 100 barangay zone leaders. Strict implementation of curfew hours for minors. Yes, sa wakas. And the city-wide declogging of steros starting July 5 and every Saturday. Share ko lang mga kabungisngis. Kanina nga po, kagagaling lang ng ating butihing Yorme sa mga nasunugan sa Sampaloc. And eto naman, meron palang meeting din si Yorme sa mga barangay. At panoorin po natin itong pag-uusap po nila. Napakasipag talaga ni Yorme. Walang sinasayang talagang sandali. Almost 4 days now. Siguro nakaka-12 pa lang ako sa total. Ito ang ating city legal. Ang ating new city legal officer, Atty. Lutz Hempis. Importante malaan nyo na yan, yung mga tao na yan, dala ng somewhere along the way. Alam nyo naman ang public service, pero mayroong tinatawag na occupational hazards. So baka itong mga tao nito ay makatulong sa inyo. So anyway, kaya po kayo pinatawag sa conference na ito. Dala ng kahit i-sugar coat ko naman para huwag na tamahin yung iba, hindi naman talaga totoo. Talagang masama ang itsura ng basura ng Maynila. But as you all know also, the moment I stepped in June 30, 1201, I received a letter, communication, that the 2 new contractor of garbage hauling in the city of Manila gave up already. It's not because hindi nila kayang hakutin yung basura. I don't want to jump into that conclusion. Ito maganda yung ginagawa ni Yorme, no? Kinakausap niya yung mga barangay officials dun sa mga problema para alam din ng mga barangay kung ano po yung gagawin nila at ano po yung mga nangyari. Just state facts. Para walang politika. Dahil yung iba naman sa inyo dito, nakasama ko, yung iba sa inyo, hindi ko nakasama. Para maging komportable kayo. We will not go back in the past. Let's just move on. In problem solving, Ayan talaga yung ano ni Yorme, no? Ayaw niya nung galit-galit yung mga tao. Ayaw niya nung watak-watak. Gusto niya buo ang Maynila talaga. Yung mga sinabi sa kanya, yung mga nangyari during elections, wala na kay Mayor yun. Gusto niya buo, intact ang mga batang Maynila. one, no scientist can resolve or great mind can resolve a problem by denying the problem. Eh, paano mo malalaman may problema kung hindi mo naman tinatanggap na may problema? Ano susolusyonan mo? Tama naman. But we all know, kayo matanong ko, kayo nasa kalsada, tumambak ba ang basura sa Maynila? Ako din, Yorme, tanongin mo din ako. Tambak na tambak ang mga basura. Kung napapanood yung mga vlog natin sa Facebook, lagi tayo nag-upload ng sandamakmak na basura sa bawat lugar sa Maynila na ating pinupuntahan. Nagulat ako dun ng mga panahon na yun na sobrang dami ng mga basura. Buti naman, madami. And sabi nga during nung December 31 to January 1, 2, 3, yung mga ganun, 2005, December 2004, 31. Sabi, kasalanan daw ni Yorme
Then, ina-attack ni Yorme. Pero wala namang naniwala po doon. Then, eto, wala nang kinalaman si Yorme. I mean, walang kinalaman si Yorme dito. Kasi talagang ang dami-dami pong mga basura ng mga nakaraan bago po umupo si Yorme. At thank you Lord na talagang si Yorme ang nakaupo. Kasi talagang kaya niyang gawin yung mapalinis ang kamay nilaan. Tayo ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng but with that physical challenge with regard to garbage will brought danger to the health of our people. Nadagdagan ng kanselasyon ng kontrata. Hindi nila kaya na magpatuloy dahil hindi rin sila binayaran. Para huwag na naman ito kasi baka fresh pa yung utak ninyo sa kampanya. Dahil alam ko, in this great hall, also, you've heard so many things during the campaign. In fact, hindi ba kayo nagtataka mga chairman, nakapasok kayo dito hawak yung cellphone niyo. Kasi si Yorme, transparent si Yorme. Parang sa iba, hindi ko pa ito napapanood bawal ang cellphone. Baka mabidyohan, tignan natin to. Kasi dati pag pumupunta kayo dito, bawal ang cellphone. Tignan mo, sabi ko sa inyo bawal ang cellphone kasi kung ano yung sasabihin nung isa, mabibidyohan nila. Kaya nung time na yun, bawal ang cellphone. Pero kay Mayor Isko Moreno, kahit videohan mo ng videohan, very transparent si Yorme sa lahat ng mga ginagawa niya, sa lahat ng galaw niya. Hindi mo talaga may itatago sa inyo si Yorme. Tama ba? Bawal ang recording. Tama ba? Because kung nagsasabi ka na kasinungalingan, may tinatago ka talaga. Kaya ayaw mo magpa-record. Pero dito, dala niyo ba cellphone niyo ngayon? Walang aaway sa inyo ng misis niyo. Kasi hindi nangyari dito 3 hours. Hindi pa ako utak ng asawa. Siyempre, nakilala yung asawa, baka may nangyari sa chairman. Hindi sumasagot. Hindi nakakawaga. Kasi he told you. So, to state the record straight, kaya umalis ng Lionel, dala na hindi sila binayaran. Kaya umalis yung kinuha nila, hindi rin sila nabayaran. Piniratan sila nabayaran. Ang utang na natin sa basura 950 million pesos. Now, if I'm lying, if you think I'm lying, I'll give you the records. Ibigay niyo sa mga magagaling ninyong congressman na kung ano na rin sinasabi sa akin para protection na yung talagang tapos na yan. Let's move on. Si Yorme, pag nagsalita siya, lagi siyang merong mga resibo, meron siyang ebidensya na pinapakita. And sabi nga ni Yorme, bigay nga ipamigay. Iwan natin. Sa kanila. Tanong ko sa inyo ngayon, marami na ba sa zona ninyo na nahakot ang basura simula noong June 30 to 2 o'clock ng hapon? Marami na. Kasi meron pa ako nakikita. As we speak, the problem of garbage crisis in the city of Manila been hunting us for so many weeks, done by 65% today. As of last night yun. 65%. Ibig sabihin, makikita rin nyo sa mga kanto ng barangay nyo, may mga pulo-pulo pa. Talima-lima, pasampu-sampu. Pero generally, yung malalaking basura, katulad sa District 2, o doon sa Hermosa,
recently, yung sa Chinese, dingding ng Chinese cemetery, papunta ng Alpapa, yung Blooming Tree, yung Carriedo, yung Arten, simula 128 hanggang doon sa Barangay 20, the entire kilometers of the port, at yung sa gabi sa Kapulong, yung mga major, talagang yung nakikita talaga sa Divisoria. So, sa Divisoria, wala na, malinis na. now, I, as your mayor, guarantee you, no matter what political color you have, guarantee you, in the coming 3 or few days more, loobin naman ng Diyos na bigyan ng malakas na kalusugan yung ating mga DPS, engineering, at yung pinag-usapan kong holy at ang NMDA na magliligtas yung ating mga kalero. Dagdag ko lang mga kabungis, yung mga DPS nga, DPS QRT, nakita ko lang rin sa Facebook na 12 o'clock, madaling araw, kumukuha pa rin sila ng mga basura sa may Road 10. Ewan, yung ibang department, I'm sure kumukuha rin ng mga basura, pero ang nakita ko lang yung DPS QRT sa social media. Pero I'm sure lahat kumukuha pa. Tignan nyo nga, yung mga basura sa Maynila, paubos na nga rin po. Nagahapon. What I'm trying to say lang naman po, kahit na gabi na, tuloy pa rin ang pagtatrabaho para malinis ang Maynila. Mag-normalize na ang collection ng basura sa darating na linggo. Okay? So you tell that to your constituents, that's one of your take today, that your mayor gave guarantee already. No, normalize na. Ibig sabihin normalization, Yes. pipilitin natin na kunin muna yung basura na sa kalsada. At pinag-usapan ko naman ng tao na kung kayang i-delay, yung nasa loob ng high walls, huwag muna ilabas until makuha yung sa kalsada. Kung kaya lang. Kung hindi naman kaya, kung dapat na nilabas. We don't blame them. We tell them that we don't blame the people. It is the fault of the city government. And cut muna natin si Yorme. Meron pala nag-message din sa akin na nagpapasalamat na yung truck ngayon na mga kumukuha ng mga basura, ilang beses umiikot sa street nila para masiguradong malinis yung basura po sa bawat lugar. Talagang iniikot po. Hindi tulad nung nakaraan, ilang araw na yung mga basura, hindi po pumapasok yung truck dahil may problema pala na nangyari. Not collecting the garbage, but I will correct the wrongdoings in the past. So yan ang mga nila. And yesterday, through the leadership of Vice Mayor Chief Atienza, the city is now under the state of health emergency. So yun ang mga nililig ng basura. Eh, ang problema, noong nakapagpapasura, nang nabaha, dahil sa kasasamlaan. Sana napunta yung inanang na basura sa training sa barangay ninyo. Ama naman, sa Ilo, lalo na dyan sa Tercera Distrito, at saka sa 60 District, dyan maraming Ilo. Kami meron kami sa Sululapo, yung pinakamalaki. Halos lahat ng Maynila, maraming kririk. Eh kaya kayo pinagkawan, kung talagang may bayad yung mga isa sa kilalangin. May bayad yung mga isa sa barangay. Gusto ko lang, yung 896 barangay, kami ay issue already executive order na every resources that we have to be legalized the club
our drainage system. Lalo na ngayon pa ulan-ulan and sabi nga nila mayroong bagyong darating. Kaya dapat malinis na nga rin. At yung drainage. Pwede ba akong makiusap sa inyo at 10 ng inyong mga kasamang barangay chairman? Pwede ba na itukun ninyo ang inyong lakas, kagalingan, 10 ng inyong mga kasama sa barangay na ang maging direksyon natin ay mabawasan yung volume ng solid materials. So, solid materials sa maaari ang buhangin, maaari ang alkitran, o ano man yan, basura, sa ating mga kanal at drainage. Kaya ko kayo. At wala akong pinili, mapapansin ninyo. Mapakakampi, mapakalaban. Kilala ko kayo lahat. Huwag na tayo magkunwari sa sarili natin. Napaka straight to the point talaga magsalita ni Yorme. Walang kuskus balungos, walang mga palabok na mga salita si Yorme. Talagang straight to the point talaga lagi si Yorme. Kaya yung mga dati mga nambabash kay Yorme, nababasa ko nga na mga barangay officials, nag-iba na. Nag-post na ng mga magaganda kay Yorme with matching picture. We are disregarding what happened in the election. Let's just move on. At gusto ko isa puso niyo ulit. Bakit pa ako tumakbong barangay chairman? Bakit pa ako tumakbong kagawad? Ang alam ko naman, gusto niyo lang maglingkod. Ay, sana lahat ng barangay officials, barangay chairman, barangay kagawad, ang gusto nila maglingkod. Eh baka hanapin niyo si Regala. Wala si Regala. Nandun sa sulugan. Kasi so chairman din yun. Siyempre wala akong pinipili. Kaya ngayon, magkwentahan na tayo. Makikiisa pa kayo? Yes! Kaya niyo bang kumbinsihin ang inyong mga kapwa chairman sa inyong zona? Yes! Di, tapos na ako sa dito. Sesya na kayo sa boses ko, medyo namamanat na ako. Wawalong oras pa lang yata ako nakakatulog simula noong 4 na araw. But I join you. I will not ask something that I cannot do. Now, ito yan. Yorme, yung problema naman ng mga chairman, pag inaakot namin yung buhangin, inaakot namin yung basura, wala naman dumarating ng maakot ng buhangin kasi ayaw kunin ng kunin. Tama ba? Okay na wala. Mamaya, si city engineer, we will deploy all our logistics as per your request. As si Director Joel Park. Yung mga kasama pala ni Mayor Isko sa likod niya, ayan po yung mga director po ng Maynila, mga inataasan po ni Yorme na maglilingkod po sa mga batang Maynila. Sorry Joel, hindi ka napasin. Makulimlim kasi ikaw lang naman. Joel, kunin lahat ang communication na access sa kanila. Itawag nyo kay Director Joel Park ang lahat na inimbak ninyo na buhangin, i-save ninyo, ilagay nyo sa sako sa tamang sisidlan, at ang magiging problema nyo na lang, pagbibilang na lang kayo ng araw kung anong oras kukunin. Dati ang problema nyo, may kukuha ba o wala? Tama? Ngayon,
ayos ninyo, you see to it na hindi siya nakakasagabal, tiyak. Ito rin katiyak. Tiyak darating ang City Engineering Office para kunin yung mga debris na yun. Yorme, ang tanong, kailan? Ako natatanong sa sarili ko, dahil alam ko naman yung mga itatanong ninyo. Ako na rin sasagot sa tanong ko. Hindi ko maipangako in one day. 896. Pero I guarantee you, kukunin. Hindi na totosgas, alam nyo, alam ko naman minsan gumagastos pa kayo ng personal yung pera. Ipakikiusap ninyo kung kanina nakakutin yung DA. In fact, maraming chairman dito, nung kasagsagan na hindi nakakot yung basura, tumastos pa para i-prioritize hakutin ng basura sa barangay nila. Tama mali? Tama yan. Meron akong chairman na kakilala na nag-message pa na hakutin yung basura. Pero kung tatanungin niyo ako kung hinakot yung basura na yun, hindi po hinakot. Sa kadahilanan, di ko na lang sasabihin yung dahilan na yun. Yun yung nalaman ko. Sabi ko sa inyo, taga Maynila ako. Willing to pay pa yung chairman na yun.